Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 3 July 2024. Nandito tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 50. Ang hatol sa Babylonia. Jeremiah chapter 50 verse 1. Sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah ay pinahayag ni Yahweh ang mangyayari sa Babylonia at sa mga mamamayan nito. Verse 2. Ipahayag mo sa mga bansa, wala kang ililihim. Ikalat mo ang balita, nasakop na ang Babylonia, nalagay na sa kahihiyang si Bel. Nanlupaypay na si Merodak, mga Diyos-Diyosan sa Babylonia. Verse 3, sapagkat isang bansang mula sa hilaga ang sumalakay sa kanya, gagawing isang disyerto ang kanyang lupain at walang tao o hayop na maninirahan doon. Ang pagbabalik ng Israel. Verse 4, sinabi ni Yahweh, pagdating ng panahong iyon, lumuluhang magsasama-sama ang mga taga-Israel at mga taga-Juda at hahanapin nila ako na kanilang Diyos. Verse 5, ipagtatanong nila ang daan patungo sa Zion. Pupunta sila roon upang makipagkaisa kay Yahweh sa isang kasundo ang kanilang tutuparin habang panahon. Verse 6, ang aking bayan ay parang mga tupang naligaw sapagkat pinabayaan sila ng kanilang mga pasto. Kaya lumayo sila at patakbong papunta sa kabundukan, tinahak nila ang bundok at burol at nakalimutang magbalik sa kulungan. Nilapa sila ng nakatagpo sa kanila. Ang sabi ng kanilang mga kaaway, wala kaming kasalanan sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh. Ang tunay na pastol ay siyang pag-asa ng lahat ng kanilang mga ninuno. Verse 8, takasan ninyo ang Babylonia, lisanin ninyo ang bansang iyan. Kayo ang maunang umalis gaya ng barakong kambing na nangunguna sa kawan. Verse 9, sapagkat susulsulan ko ang malalakas na bansa upang salakayin ang Babylonia, magmula sila sa hilaga upang bihagin siya. Sila'y mga bihasang mandirigma at walang mintis kung pumana. Verse 10, sasamsaman ng mga gamit ang mga taga-Babylonia at mananagana ang lahat ng makakakuha. Ito ang sabi ni Yahweh. Ang pagbagsak ng Babylonia. Verse 11, bagamat kayo'y nagkakatuwaan at nagkakasayahan kayong kumuha ng aking mana, bagamat nagwala kayong gaya ng babaeng baka sa damuhan at humahalihing na parang kabayong lalaki, malalagay sa ganap na kahihiyan ng inyong ina na nagsilang sa inyo. Siya ang magiging pinakahuli sa mga bansa, isang tigang na lupain na parang disyerto. Verse 13, wala nang maninirahan sa kanya dahil sa puot ni Yahweh, siya isang lungsod na wasak. Lahat ng magdaraan doon ay magtataka at mangingilabot sa nangyari sa kanya. Verse 14, humanay kayo sa palibot ng Babylonia, humanda kayong mga manunudla, patamaan ninyo siya at huwag magsasayang ng palaso sapagkat siya nagkasala laban kay Yahweh. Verse 15, humiyaw kayo ng pagtatagumpay laban sa kanya, siya'y sumuko na, bumagsak na ang kanyang mga pader at nadurog. Ito ang ganti ni Yahweh. Magiganti rin kayo sa kanya, gawin ninyo sa kanya ang katulad ng kanyang ginawa. Verse 16, pigilin ang bawat manghahasik sa Babylonia, gayon din ang bawat mang-aaning may dalang karit. Sa matinding takot sa tabak ng manlulupig, bawat isa'y tatakas at babalik sa sariling lupain. Verse 17, ang Israel ay parang kawan ng tupa, hinahanap at hinahabol ng mga leyon. Ang hari ng Assyria ang unang lumapa sa kanya, at ngayon ang haring si Nebukadnezar ng Babylonia ang huling kumagat sa kanyang mga buto. Verse 18, kaya nga ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Paparusahan ko si Nebukadnezar, ang hari ng Babylonia at ang kanyang bayan, tulad ng pagpaparusa ko sa hari ng Assyria. Guys, matagal na to ha, panahon pa to ni Nebukadnezar. So, verse 19, ibabalik ko ang Israel sa kanyang pastulan at manginginain siya sa bundok ng Kamilo at sa kapatagan ng Bashan, sa kaburulan ng Ephraim at Gilead ay mabubusog siya. Verse 20, darating ang araw na lubusang mapapawi ang kasamaan ng Israel at ng Juda, sapagkat patatawarin ko ang nalalabi sa aking iniligtas. So, expect nyo na guys na magtatagumpay ang Israel sa anumang laban.
Ayan o, yung verse 20, darating ang araw na lubusang mapapawi ang kasamaan ng Israel at ng Judah sapagkat patatawarin ko ang nalabi na aking iniligtas. Ang hatol ng Diyos sa Babylonia, verse 21, ang sabi ni Yahweh, salakayin ninyo ang lupain ng Merataim, pati ang mga tagapikod, patayin at lipulin ninyo silang lahat, gawin ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Verse 20, narinig sa buong lupain ang ingay ng digmaan at ang matinding pagwasak. Verse 23, ang Babylonia ay kinatakutan sapagkat pinukpok niya at dinurog ang mga bansa, ngunit ngayon, ang pamukpok na iyon ay putol na at sira. Nagimbal ang mga bansa sa nangyari sa kanya. Verse 24, naghanda ka ng bitag para sa inyong sarili at ikaw ay nahulog ngunit hindi mo alam. Natagpuan ka at nahuli sapagkat lumaban ka kay Yahweh. Verse 25, binuksan ni Yahweh ang taguan ng mga sandata at inilabas ang mga sandata dahil sa kanyang puot, sapagkat may gagawin si Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon sa lupain ng Babylonia. Verse 26, paligiran ninyo siya at salakayin, buksan ninyo ang kanyang mga kamalig, ibuntun ang mga nasamsam, lipulin ninyo sila at huwag magtitira kahit isa. Verse 27, patayin ninyo ang lahat ng kanyang mandirigma, kahabag-habag sila sapagkat dumating na ang araw, ang panahon ng pagpaparusa sa kanila. Verse 28, naririnig ko ang yabag ng mga tumatakas mula sa lupain ng Babylonia upang ipahayag sa Zion ang paghihiganti ni Yahweh para sa kanyang templo. Verse 29, sabi ni Yahweh, tawagin ninyo ang lahat ng mamamana upang salakayin ang Babylonia. Magkuta kayo sa palibot niya, huwag ninyong pabayaang may makatakas. Gantihan ninyo siya ayon sa kanyang ginawa. Gawin sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa sapagkat buong pagmamalaki niyang sinuway si Yahweh ang banal na Diyos ng Israel. Verse 30, kaya nga mabubuwal sa kanyang mga lansangan ang mga kabataang lalaki, lilipulin sa araw na iyon ang lahat ng kanyang mandirigma. Verse 13, sabi ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon, ako'y laban sa iyo sapagkat ikaw ay palalo, dumating na ang araw ng pagpaparusa sa iyo. Verse 32, ang palalo'y madadapa at babagsak at walang magbabangon sa kanya. Susunugin ko ang iyong mga lungsod at tutupukin ito ang lahat ng mga nasa palibot mo. So, uso talaga ang noon araw guys, sunog ng mga bansa, pagsunog sa mga bansa. Verse 33, ganito ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sabi ko sa inyo, malupit siya magparusay. Puro kamatayan talaga. Okay, verse 33. Ganito ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Magkasamang, kaya nga guys, huwag na tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan para hindi tayo masama sa pagparusa. Verse 33, ganito ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, magkasamang inapi ang mga taga-Israel at mga taga-Juda. Hawak silang mahigpit na mga bumihag sa kanila at ayaw silang palayain. Verse 34, ngunit makapangyarihan ang kanilang manunubos, ang pangalan niya Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Siya ang makikipaglaban para sa kanila upang bigyan sila ng kapayapaan. Ayan, alam niyo na kung bakit lagi nananalo yung Israel sa giyera. Nandiyan si Father God lagi sa kanila. Verse 34, ngunit makapangyarihan ang kanilang manunubos, ang pangalan niya Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Siya ang makikipaglaban para sa kanila upang bigyan sila ng kapayapaan, ngunit kaguluhan ang ipadadala niya sa mga mamamayan ng Babylonia. Verse 35, sinasabi ni Yahweh, nakaamba ang isang tabak laban sa mga hukbo ng Babylonia, laban sa naninirahan sa Babylonia at sa kanyang mga pinuno at mga matatalino. Verse 36, ito'y nakaamba sa kanyang mga bulaang propeta at naging mga mangmang sila. Ito'y nakaamba sa kanyang mga mandirigma upang lipulin sila. Verse 37, nakaamba ang tabak laban sa kanyang mga kabayo at sa mga karwahe at sa lahat ng hukbo upang panghinaan sila ng loob. Ang lahat ng kanyang kayamanan ay sasamsamin, matutuyo ang lahat ng kanyang katubigan. Sapagkat ito'y lupain ng mga Diyos-Diyosan,
na lumilinlang sa mga tao. Verse 39. Kaya nga, ang namaninirahan doon ay mababangis na hayop at mga asong gubat, gayon din ang mga dambuhalang ibon. Wala ng taong maninirahan doon habang panahon at hindi na ito pamamayanan ng alinmang lahi. Verse 40, kung paanong winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora at ang mga lungsod na karating nila, sinasabi ni Yahweh na wala ng maninirahan doon o makikipamayan sa Kanya. Verse 41, masdan mo may dumarating mula sa hilaga, isang bansang makapangyarihan. Maraming hari ang nagbabangon mula sa malayong panig ng daigdig. Maraming hari ang nagbabangon mula sa malayong panig ng daigdig. Verse 42, may mga dala silang busog at sibat. Anong busog? May mga dala silang busog at sibat. Sila'y malulupit at walang habag. Nakasakay sila sa mga kabayo, ang kanilang mga yabag ay parang ogong ng dagat. Nakahanda sila laban sa Babylonia. Verse 43, nabalitaan na ng hari ng Babylonia ang tungkol sa kanila at siya'y nanlupaypay. Sinaklot siya ng pagkabalisa at ng sakit na tulad ng nararamdaman ng isang babaeng manganganak. Verse 44, masdan mo gaya ng isang liyong lumalabas sa kagubatan ng Jordan upang sumalakay sa isang matibay na kulungan ng mga tupa. Bigla ko silang itataboy at pipili ako ng mangunguna sa bansa. Wala akong katulad, wala akong kapantay, walang hari makakalaban sa akin. Verse 45, kaya pakinggan ninyo ang binabalak ni Yahweh laban sa Babylonia at sa mga mamamayan nito. Ang mga batang tupa at sakawan ay aagawin. Masisindak sa mangyayari sa kanila ang kanilang mga pastol. Verse 46, mayayanig ang tupa sa ingay ng pagbihag sa Babylonia at ang kanyang pagtangis ay maririnig ng mga bansa. So, bukas na itong chapter 51, guys. Karagdagang parusa sa Babylonia. Kaya minsan talaga, magtataka ka bakit kailangang parusahan ang bansa. Pero lagi lang niya sinasabi, huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. 04 July 2024 na ito. Okay, bye everyone. God bless.